Daming issue sa akin. Ang daming issue sa'yo ngayon? Hindi nga. Ewan ko sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Kasi ano ka daw eh. Ano daw? Romantiko, guwapito eh. Hindi ah. Isa lang ako kung magmahal. Next naman. Sino lang mahal mo? Secret. Ay, si Genggeng. Ali, sino love ni Ninong? Ali! Sino love ni Ninong? Sino daw? I don't know. Mabuti pa yung bata, hindi chismosa. I don't know. Bakit saan mo naman nakalap yung mga usapin na yan? Parang hindi ako nanonood sa'yo. Ikaw naman. Hindi. Ano kasi yan, napag-usapan lang naman yung mga bagay na yun. Kasi nga, marami nang judge sa akin, marami nagsasabi na alinlangan ako or bakla ako, gano'n ang sabi nila. Pero hindi ko mainapatulan yun. Pero hindi talaga alanganin. Walang alanganin sa'yo. Wala. Walang alanganin. Straight. Yan guys, mapagpalang tanghali sa atin ng Lunes. At nandito daw sila Boss Birador. Tignan natin. May message tayo ni Red Noveno. Ayan o. O nga, nandito nga. Ayun o, yung pick up o. Ayan o. Busy. Ayan o, grabe o. Si Boss Birador natin o. Boss, umayos ka naman. Ibaba mo yan. Pawis. Nagbabayanihan po sila dito. Babayanihan ko. Ayan, nagbabayanihan ng ating presidente. Uy! Yung aming aling maliit! Wow, fresh na fresh. Mamula-mula pisngi ah. Wow, namumula-mula. Bless muna, Ninong. Bless. Ayun oh, grabe. Bait talaga yan oh. Ano, pres, nandalaw ka sa Team Brooks. Ay, wala na palang Team Brooks. Sa bahay ni Kuya Brooks. Pinawagan ako, mag-akot ako na to. Oo, mag-akot. Bago pagdating ko dito, may bayanihan. Nagbayanihan, oo. Nandiyan din si Red, naghuhukay. Oo, naghuhukay kami. Naghuhukay sa likod at may pabayanihan si Kuya Brooks. Pero may pa-lunch daw yan. May pa-lunch? Oo. Ayan na, nag-ready na si Bilog. Ayun na, May pa-lunch si Kuya Brooks. Ha? Kuya Brooks, wala naman. Hindi, bumili. May binili pa. Mga materyales. Teka muna, kamustahin muna natin yung ating press. Okay lang. Anong issue ngayon? Ang daming issue sa akin. Ang daming issue sa'yo ngayon? Hindi nga. Ewan ko sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Kasi ano ka daw eh. Ano daw? Romantiko, guwapito eh. Hindi ah. Isa lang ako kung magmahal. Next naman. Sino lang mahal mo? Secret. Ay, si Genggeng. Ali, sino love ni Ninong? Ali! Sino love ni Ninong? Sino daw? I don't know. Mabuti pa yung bata, hindi chismosa. I don't know. Bakit saan mo naman nakalap yung mga usapin na yan? Parang hindi ako nanonood sa'yo. Ikaw naman. Hindi. Ano kasi yan, napag-usapan lang naman yung mga bagay na yun. Kasi nga, marami nang judge sa akin, marami nagsasabi na alinlangan ako or bakla ako, gano'n ang sabi nila. Pero hindi ko mainapatulan yun. Pero hindi talaga alanganin. Walang alanganin sa'yo. Wala. Walang alanganin. Straight. Straight. Straight na. Tingin nga. Hindi pwede. So ngayon, press, pinabubulaanan mo yung mga kumakalat na chismis na ikaw ay alanganin. Nabubulaanan ko talaga, totoo lalaki ako. Ano ko gagawin yan? Kasi maraming nagtataka. Bakit kasi wala ka pa daw asawa? Tanda mo na. Hindi, kasi totoo naman yun. Medyo masilan ako pagdating sa babae. Alam naman ninyo ng lahat yun. Na medyo masilan ako. Ayoko na rin masaktan eh. At ayoko na rin makasaktan. Nasaktan ka na dati. Hindi nga totoo, nasaktan ka. Nasaktan ako dati. Kaya yung mga inasabi nila na mga inasabi sa akin, parang hindi ko maramdaman. Kasi marami na yung ibig sabihin ko doon sa mga naunang nangyari pa sa akin. Mga ganoon ang sinasabi pero hindi nila pinaparamdam. Parang hindi nila naiparamdam. Puro sabi lang na hindi naman nila naiparamdam. Ako kasi pag nagmahal talaga ako, isa lang talaga. Ibig sabihin ko, nakapokus lang ako. Hindi ako yung ligawan ko yung isa. Straight lang ako. Pero press, matanong ko lang. Yung pinakamatagal mong naging relasyon, ilang taon? 4 years. 4 years kayo? 4 years kami. Ito yung nasaktan ka kamo. Yan yun. Yung 4 years na yun, lahat naman ay ginawa ko yung satisfy. Yung ibig sabihin ko na nasabi nila na siloso ako. Hindi naman. Hindi ka siloso? Kasi maaari sa akin na online ka, pero hindi mo ko na-message, walang problema sa akin. Ngayon, kung meron man na akong nababasa na kung ano-ano, yung mga tungkol sa kanya, sagutin mo lang ako.
satisfied na ako doon. Hindi ko na anuhin na sabi nung kamag-anak mo, may girlfriend, may boyfriend ka, ikaw ay lumabas ng ganon. Pag sinabi niya hindi, doon lang ako naniniwala. Naniniwala ka agad. Doon lang ako naniniwala. Kaya kakala nung iba na naniniwala ako sa iba, mali yun. Kasi ako talaga, magtatanong naman ako sa iyo. Siyempre, alangan namang kimkiming ko yun. Iko-confirm mo muna. Oo. Alam mo ba, yung girlfriend ko ay naparatanga kasi yung girlfriend ko talaga, sinabihan dati noon, yung dating girlfriend ko. Madaming nagsasabi sa akin na, oy, tigilan mo na ito. Kasi may boyfriend na, may kinakasama. So pag tinatanong ko siya, totoo, anuhin mo ito. Direct to the point ako. Sagutin mo. Sagutin mo, Sabihin ko dyan na, meron ka bang itinatago or may boyfriend ka ba or may kinakasama ka na, sabihin mo sa akin. Pag sinabi niya nang wala, tapos na kaming usapan doon. Naniniwala ka sa kanya? Oo. Sabi ko, sa'yo lang ako maniniwala kasi marami ang naninira sa'yo. Doon lang ako maniniwala. So, kalaunan, tumagal kami ng 4 years na ganon. 3 years in LDR, 1 year in Philippines. Ganon ang nangyayari. So, kasi nag-abroad ka na noon. nag-abroad ako. So, LDR pala kayo 3 years. LDR. Ngayon, hindi na siguro mapigilan ng tiyahin. Binidyo na. Kumbaga may resibo. Oo, kasi nag-iinuman silang dalawa. Nung lalaki. At saka yung mga tiyahin. Nagyayabang yung babae na kahit mag-inom tayo, meron akong foreigner. Meron akong tagapagdala sa akin. Meron siyang apam. Oo. Ay, ako ang inasabi. Na apam. Oo. Tagapagpadala. Sugar daddy ang tawag sa akin. May sugar daddy ako. Sabi may sugar daddy. So doon, ikinumpirm ko siya na ito, totoo ito. Nung una sabi niya, hindi totoo. Inasiraan siya ng tiyahin niya kasi ang totoo, yung tiyahin niya ay dating na link din sa akin, parang nagkakaroon din ng gusto. May gusto sa'yo. Kasi sinabi naman sa akin Oo. Kasi hindi naman ako yung lalaki na pag tinignan ako ay mag-speak ako na gusto kagad ako. Hanggat hindi ko nalalaman sa kanya, hindi ko masasabi na may gusto sa akin. Ay sabi ko hindi, paninira lang yan. Isang araw yung nanay niya, hindi na rin siguro matiis na padala ng pera sa kanya. Kasi sa kanya lang naman talaga ako naniniwala. Pero nahalata ko na napakalamig sa akin. Malamig sa'yo. Kasi minsan mag-chat ng umaga, kahit online siya sa hapon, hindi na siya nag-chat. So, ang gagawin ko, tatawagan ko, i-cancel niya kasi sabihin niya na mayroon siyang inagawang pag-aaral. Okay lang sa akin. Kinamugahan na ulit, mag-chat siya sa akin. Ganon na naman lang ang mangyayari. So sa akin, baliwala kasi ang napaniwalaan ko yung siya mismo. So kalaunan, nakonsensya din siguro yung mga magulang at saka yung papa kasi wala naman akong pinakitang masama sa kanila. Pinakita at pinagtapat sa akin na talagang ganon. Hindi daw nila alam na ganon na pala. Nasa Cavite. Doon ako naniwala. Nagalis ako ng social media, nagalis ako sa lahat. Hanggang sa ako'y nakamubo na 5 years bago ako nakamubo. Grabe! Grabe si Pres! 5 years bago naka-move on? 5 years talaga ako bago naka-move on. Ay, grabe. Ibig sabihin talagang mahal mo talaga kasi 5 years ka nag-move on Kasi dati yung serbisyo pa ako, nakuha ko siya. Inano yung serbisyo ko kasi maliit lang naman dati ang sahod Nang sundalo, maliit lang ang sahod. Sabi sa akin, anong ibubuhay ko? So sabi ko, kaya ka nag-abroad, pinagpalit ko yung babae na yun sa trabaho ko. Kaya ito yung masasabi ko na kapag hindi mo pasa, huwag mo ipagpalit ang trabaho mo. Mas mahalaga yung trabaho. Kumbaga umalis ka sa serbisyo para sa kanya kasi maliit lang ang sweldo doon. Gusto kong mabigay yung kanyang yung layaw. Kasi ayaw ko kasi na ako magkaka-girlfriend o magkakasawa na magiging lusyang siya. Gusto ko sunod-sunuran siya kaso nga lang nalaking ulo. Ganun ba? Kaya mali yung inasabi nila sa akin na kung ano-ano. May paninindigan kasi ako. Pag ako sinabi kong isang salita, yun lang talaga. Pero Pres, wala pa ba talagang nagpapatibok ng puso mo ngayon? Sinungaling ako, masasabihin ko wala. Meron talaga. So meron talaga. Nag-uumpisa ba sa letter G yan? Ano kasi, ganito yan. Matagal ko bago naman ito pinagtapat sa kanya. Matagal bago ko inano yan. Pinagtapat sa kanya more than
7 months. 7 months? Tinitiis ko yan. 7 months yan. Kinikim ko lang, inaano ko lang. Eh parang LDR na kayo noon? LDR? Hindi naman LDR. Ibig sabihin ko, hindi niya alam na may nararamdaman ako sa kanya. Tinatago ko lang, pinag-aaralan ko rin kung itong babaeng bang ito pag niligawan ko at sinagot ako ay seryoso na ako. Hanggang sa dumating yung time na talagang seryoso na ako. Lalo na nung nagkita na kayo? Nung magkita kami, ang iniisip ko kasi nung magkita kami, kasi dati, maano nyo kay Maymay dati, sabihin na natin Maymay. Nung una talaga, nagkaroon parang may usapang, hindi naman yung talagang usapan ng relasyon, parang sabi ko tingnan ko kung magkakaroon kami ng magandang usapan ni Maymay pag nagkita kami. So nung magkita kami nawala. Parang naging magkaibigan kami. Dito sa isa, iniisip ko na yung damdamin ko pag nakita ko siya ay mawawala. Parang katulad nung kay Maymay. Parang gano'n. So, inobserbahan ko siya, naging masungit din siya sa akin, lahat ay ipinakita niya sa akin. Parang satisfied ako doon sa kanyang mga ipinakita kasi doon ko naisip na mahirap pa nang kunin itong babae. Parang nagkaroon ako ng challenge. Na-challenge ka? Parang doon ako nagkaroon ng na itong babae na to ang tumagal na more than 8 months na talagang ibig sabihin ko ay hindi man lang ako binigyan ng kahit unting na pag-asa. Oo. Pero nakikisama sa akin ng maayos. Parang na-challenge ako hanggang sa tuloy-tuloy na nga yung panliligaw ko na gano'n. Tuloy-tuloy na. Kaya mali yung inasabi ng mga basher sa akin, tawa lang ako. Naalanganin ka. Naalanganin. So ibig sabihin, tuloy-tuloy ang paliligaw mo kay G hanggang ngayon. Hindi ka pa rin sinasagot? Hindi pa. Pero binigyan ka naman na niya ng pag-asa. Hindi pa rin ako kasi nga hindi maalis sa akin kasi na na yung naging Pasko pag minsan inaalala ko rin yung naging Pasko, di ba? Baka masaktan ka. Baka masaktan din ako kaya. Hindi rin maalis sa akin yun na mag-isip ako na totoo ba talaga siya, nararamdaman ba siya. Kasi minsan nagiging challenge. Kuya Macau, wait lang, nag-interview pa. Sige. Sige. Minsan nagiging challenge sa akin yung tagal ng pangnunulit ko sa kanya. Minsan yun din ang nakakalumural sa akin. Kasi naisip ko na kung talaga magkakagusto ito sa akin, bakit inabot ng ganitong katagal. Minsan naman ay parang nagiging challenge ako na ito yung babaeng mas okay, oo. Na gusto mo na challenge ka. Tama. Kasi hindi ako nagyayabang, hindi man ako gwapo. Pero pagdating sa panliligaw kasi, ang maximum ko sa panliligaw ay more than 2 weeks. Nox! Hindi naman sa totoo lang sa pagyayabang. Talaga? Oo, sa totoo. Pag after 2 weeks, hindi mo nakuha, ayaw mo na? Ayaw ko na yan. Pass na ako dyan kasi yun ang ko. Pero dito, so, ibig dito, seryoso ka talaga. Tagal mo na nanliligaw eh. Tagal kong, tagal talaga. Yan ay first time din nangyari sa akin na ganyan katagal yung panliligaw ko. At ganyan din ako katagal bago sumuko. Wow. Oo, totoo lang. Kasi sabi mo 2 weeks, suko 2 ka weeks na eh. talaga, wala na yan. Kasi pagka nagsabi ako, 1 linggo, straight yun. Sunod na linggo, hindi pa ako, wala akong pag-asa. Wala na ako, alis na ako. Hindi ako naghihintay kasi ang isip ko noon, wala akong dating sa'yo. Wala ka na pag-asa. Wala akong pag-asa. So ayan guys tingnan nyo nga naman si Boss Mirador nag-ano sa atin nag-confide ng kanyang napaka-grabe, ganda ng kwento ni Boss Mirador. Nakwento mo na ba sa iba yan, Boss? Yung iyong love story? Hindi pa. Ngayon lang, first time? Ay, grabe. Kasi hindi man ako naglalabas ng mga ganyang saloobin pagdating sa personal, pagdating dito pagdating mo sa personal mong buhay. Kasi wala, nilabas nga nung nailabas nga sa social media ko. Sagutin natin yung kanilang mga katanong. Oo, kasi actually Pres, matagal nang issue yan. Yung sa'yo na kung alanganin ka nga daw, totoo ba na... Alam mo, yung inasabi nila na bilis-bilisan o first move, yung talagang para sabi niya sa hindi ako inaano yung aking pagkalalaki pagdating sa mga ganyang bagay. Hindi yun yung basihan mo? Hindi ko basihan yan. Kasi dito, hindi rin talaga ako nag-move na sa tingin ko ay magagalit siya. Parang nagrespeto. Oo, respeto. Tsaka kumbaga, inaalalayan mo. Inaalalayan ko. Oo, alalay lang muna. Kasi sabi nila na, sige, dakma dito, dakma doon. Naranasan ko na rin yan.
Pero pag sa tingin ko, pag yung talagang babae na seryosohin mo, kailangan mo bang gano'n? Oo, siyempre, hindi. Oo. Hindi mo kailangan gano'nin yun. Paano kung sa halip na may pag-asa ka na, ginanon mo, nawalan ka Nawala ng pa. pag-asa? Oo, tama. Dalawa rin lamang klase kasi yan eh. Hmm. Minsan ay nagustuhan, minsan ay hindi nagustuhan. Magaling kung magustuhan, ay kung hindi. Di ba? Maganda si Genggeng, no, boss? Oo, maganda. Ganda siya, no? Simple Yung ba isa sa nagustuhan mo sa kanya? Hindi, totally, ito yung masasabi ko. Sa ganda, sa laking sa babae, pagkababae, hindi siya yung pinakamaganda, yung una. Kaso nga lang, yung ugali. Nagustuhan mo yung ugali? Ang gusto ko sa kanya. Kasi matiisin din siya, sa totoo lang. Matiisin din siya. Interview ang Ma'am Lore. Yun talaga. Ayan na. Si Kuya Mac. Tara na, pres. Ayan, at kanina pa nagtatawag si Kuya Macau. So, ito daw po ang lunch ni Kuya Brooks. At nagbabayanihan sila. Ayan, si Red Noveno, mga pawisan. Ayan, babayanihan sila dito. Ayan, si Kuya Macau. At saka, syempre, ayun, si Pres Birador. Kasama sa nagbabayanihan na in love. In love si Pres. In love. Oo. So ngayon, huy, nilaga na naman. Kagabi yan ang ulam natin Malalaman natin ito sa kasalanan ni Kuya Brooks on my blood. Hindi ba yan yung kagabi? Hindi. Iba na naman yan. Kagabi nagnilaga din kami. Ito Birador. Kain na tayo. Ang sarap ng nilaga. Bangko? Ito pala. Inuupuan mo kanina. Ayan, at nagbabayanihan po dito. Mamaya papakita ko yung hinuhukay nila. Bayani. Nagbabayanihan po dito kay Kuya Brooks. Nakatatlong pala lang ako, kain agad. Nakatatlong palak. Kinumpid mo na ako di yun. Pero pawis na pawis ka na. Hindi, tagal-tagal na ako nakapagpala, kaya pwede nang kumain. Oo. Binubuan ang tubig niya. Mm. Para pawisan. Pag ganyan po talaga, pag may bayanihan, may masarap na patanghalian, no? Kuya Brooks kaya, asan? Si Kuya Brooks nasaan? Pabalik na yan. Kasama sila Mars? Bumili yata ng materyales. Kumuha ng ukay-ukay din. Ukay-ukay, parcel. Naku, di magwawagwagan na naman tayo mamaya. Ay, grabe, may wagwagan na naman. Ukay-ukay. Okay? Oo. Agad minsan may nakukuha dyan Ang ganda kaya nang nakuha namin kagabi. So, ayan guys, tapusin ko muna ang aking video for today, Tuesday. Ay, Monday pa lang pala. Ito nakuha yung forever ko sa... Monday pa lang pala. Oo. Ako? Nagbintag ako ng UK. Sabi mo, doon mo nakuha yung forever mo sa ukay-ukay. Oo. Nagbintag ka pala ng okay, Ma'am Lore noon? Dalaga ka ba? Ewan ko dyan, parang tingin niya sa akin, ukay ako. Away ka mamaya, hindi content ko away. Doon niya nakuha forever niya sa ukay-ukay eh. So ayan guys, dito na natin tapusin ang ating vlog for today at Gansi oh. ha? Gansi. Uy, ay grabe, ganda ni Biancy oh. Bumili ka pala, Rhea. Si Rhea, grabe oh. Kay Birador ba yan? 250 yan nakabili ka? So ayan guys, end na muna tayo at kakain muna tayong tanghalian guys. Napakasarap po ng ating tanghalian. Ito nilaga, nilaga. Kaya kain po muna tayo. Salamat kay Kuya Brooks, may patanghalian. Last message sa sa Love of Your Life. Ingat ka lang palagi. Ingat ka lang palagi. Ito ang delikado. Kailangan bantayin mo baka mag-biktima. Ay, baka mag-victim. Naku, Diyos mio. Pag nasawi, baka mag-victim. Yan ang Hindi naman gagawin yung yun. ilat. Mahal. Ilan na 30 na yung pataas o 30 pataas. Yan ang delikado. Delikado yan. Bantayan yan. Kailangan bantayan natin si Birador. Hindi yan mawala. Kung saan ang kwarto niya, saan ang nakita mo palagi, puntahan mo. Baka nandun na. Hindi naman. Tingin ko naman may pag-asa si Birador. Dalawa yan na mawala si Gingging. Nasa Hindi, maano? may humabol sa kanya. Hindi na siguro doon. Kuya Mako, chinismis. Akala mo, si Boy. Pasaway si Kuya Mako. Kababay na nga guys. Sa dami sinasabi Kuya Mako, baka mabisto si Birador. Bye-bye. Babay na. Bye-bye. Ang pinapagawa ni Kuya Brooks na extension ng kanyang
Dirty kitchen. Grabe tong dirty kitchen na to. Ang laki-laki. Ayan po, oh. Ang laki ng dirty kitchen ni Kuya Brooks. Ito daw ay bar. To, tayo, bar daw to, bar. Ito daw ay gagawin ni Kuya Brooks na bar. Sabi niya kagabi. Ayan, grabe, no? Ang laki ng dirty kitchen ni Kuya Brooks. At ito po ang kanilang... Uy! Dito nyo nilalagay talaga? Pantambak dito? Ah. So, ito po, nagbabayanihan sila. Red Noveno. Siyempre, si Kuya Macau, ayun. At si Rex. Si Kuya Rex Vlog. So, ito po, nagbabayanihan sila dito. Kasi tatambakan daw to para tumaas. Bayanihan sa bahay ni Kuya Brooks. Teka, lalabas tayo. Ito, may papinto si Kuya Brooks dito, oh. Papunta doon sa likuran. Ayan, oh. So, nandito sila, naghuhukay. Itong hukay na to, tatakpan na to. Tatakpan na. So, dito po naghuhukay sila Red, oh, tsaka sila, si Rex, oh. Bagong hukay. Malaki pa pala rin itong tira na to, no? Pwede pa rin yan dyan, no? Isang bahay. So, dito nila tinatambak yung hinuhukay nila, oh, sa loob. Kasi, itataas pa daw yung flooring nito. Hindi na mahalo. Hoy, hukay namin. Oh. Wala kasing pamasahe si Macau pupuntang Canada. Oh. Ito na magaan. Pag pinagos mo man yung Pilipinas, tagos sa Canada, pag binutas mo. Ano rin? Ah. Ang pakyan namin ito, Tismail. Sa iyo mo kami tatlo. Ah. Hindi siya magtanggap kasi ibigay sa akin. Pamiti ko sa Canada. Ah, punta kang Canada, pamasahe mo. Wala siya. Tatlong nasyon ang pipilian ko. Ata. London, Japan. Sa Canada. Tapos ka naman sa London, puro loan ka man doon sa inyo. London dito. So, yung pala yun, maraming pupuntahan si Kuya Macau, 3 bansa. Grabe. Ang ganda ng lupa, buhaghag. Ayan. Walang bato na halo. Walang batong halo. Ganda ng lupa. Wala pa! Ayan na si Sir. Yan, naghukay. Hindi, basurahan yan. Yung hinuhukay po nila, basurahan. Basurahan ni Kuya Brooks. Dito nila tinatambak yung nahukay kasi itataas po tong flooring na to, Kuya Brooks. Yung flooring nila dito sa kanilang dirty kitchen ay itataas. So, ayan, oh. Dami na nilang nahukay, oh. Ganda yung lupa, oh, buhaghag. Parang loam soil. Ayan. Loam soil, pwedeng panghalaman.